Yo, what's up mga ka-review? Nandito na naman tayo sa ating video. Alam ko ilang araw na itong nakalipas, ngunit hindi natin ito pwedeng palampasin. Ang nag-iinit nga na issue at nagwa-viral na issue nitong si Yana, ang motovlogger na alam nyo naman. Ako talaga mga vlogger talaga guys, no? So now, nung isang araw, ito nga po pala, magre-react tayo o magre-review tayo dito sa apology video nila. Okay, naghingi daw ito ng sorry, balita ako kasi ang mga video alam ko, now kinasuhan na ito ng LTO guys. Napanood ko sa video ni Idol Makagago, what's up man? So, pero papanoorin natin to, hindi natin ito pwedeng palampasin. Magbibigay tayo ng komento at review dito nga kasama niya mga kaibigan. So, tingnan natin mga ka-review. Ito na, medyo tapos na kami magsabunan. Hindi ka na. Naku po. Umiiyak pero parang masaya pa siya. Ano ba to? For the content lang ba to? So, pero pagbigyan natin guys kasi alam nyo naman na humingi ng sorry, kailangan natin yan pakinggan. Pakinggan din natin yung side na sinasabi din nila, yung sa friend din nila. Yung friend din ni Yana, I mean. Well, harapin natin talaga. O talaga, harapin niya. Harapin talaga dapat ng kaibigan nyo yan kasi ginawa niya yan. So may consequences sa yung actions niya, di ba? Hindi kami konsentidor. Pero we correct in private. Siyempre, kailangan nyo malaman na ginagawa naman namin yung mga tama at the best na paraan paano manghingi ng sorry. So, tinuro na namin kay Yana kung ano yung mga mali. Sandali lang. Ano ba yan? Hindi naman siya... So, excuse me lang po mga ka-review. Hindi naman kasi siya bata na para pagsabihan pa ng ganyan. 'Di ba? Malaki na siya, kailangan niya na masyado na siya matanda para malaman pa ang mabuti sa ang mabuti at mali, 'di ba? So dapat nung pagkalabas niya palang video, syempre uminit yung issue nga, pumutok yung issue. Syempre nagkaroon siya ng maraming engagement sa mga tao pero hindi naman nga natuwa ang mga tao sa kanya. Tapos nasira pa ang image. Syempre parang na-expose din yung family, 'di ba? Yung CEO na lalaking na kaalitan niya, 'di ba? So dapat do sa simula pa lang, syempre minsan talaga ang anger 'di ba ng mga tao, guys. Aaminin ko din 'yan kasi minsan ako may anger issue din talaga ako. Mahirap 'yan kalabanin hanggang sa hindi mo makontrol sarili mo. Pero nung pagkatapos sana, dapat na pag nilay-nilayan niya na sinasabi niya, "Ha? Ano ba ang nagawa ako?" Dapat pinagsisihan niya na yan, hindi pa dapat yung kayong mga kaibigan na ang nagsabi sa kanya na mag-sorry ka na, ganyan. Kasi kung ipupush nyo lang siya, parang hindi ba sa puso ang pagsusorry? Hindi kami nagkukonsente. Hindi lang namin yan ginagawa in public. So, tignan natin. Punta natin. Hanapin muna namin. Yan. So, punta na natin ha. Okay ka na ba? Tanggap mo na. Tanggap niya na may darating talagang sakuna. Charis. Ha? Okay, that's good. Pupuntahan na namin. Yan. Dito na kami sa work area ni Mang Jimmy. Pinuntan ata nila guys. So i-forward na natin guys. Public apology. Oo, may kita nila pero iba pa rin yung personal syempre. Tama naman. Sorry kang public apology tsaka personal. Kaso lang yun nga, still may sugat na yan. Na-hurt mo na ang tao eh. Mamaya na lang, gagawa na lang ang public apology video to. Tingnan natin guys. Is to be Ha? Okay. Baba na kami. Pasensya na po ulit. to grow is to be accountable.
Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. Hindi pala nila naabutan. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue. Sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise. You know guys, tama naman ang ganyan. Lahat naman tayo, we're still learning, 'di ba? But kasi kumbaga pumutok na ang issue eh. Ayan kasi mahirap talaga yan, ulitin ko, kapag vlogger ka or influencer, kung napanood nyo sa una kong video, mahirap talaga na magkamali ka in public. Pero itong pagkakamali niya, hindi yan yung basta-basta lang na pagkakamali. Siya mismo ang gumawa niyan. Kumbaga, siya mismo ang naglibing sa kanya sa hukay eh. 'Di ba? Na-hurt niya yung tao, 'di ba? Very professional yung lalaking nakaalitan nito kasi bumaba lang siya sa kanyang sasakyan, tsaka tinanong bakit siya nagbabad finger. Tapos sasagutin niya, bakit nga ba? Bakit nga ba? So, parang imbis nang sagutin niya yung reason nang maayos pa, bakit ganun siya magsalita, mag-answer doon sa isang tao, sa nakaalitan niya, 'di ba? Grabe. To be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Yan lang, hindi natin alam kung kailan ka makakabangon dyan. Alam mo, hindi ako sikat na influencer. Hindi pa ako, nagsisimula pa lang po ako. Mas sikat ka po sa akin, alam ko po yan, mas mayaman ka. But, for me, kapag nasa cancel culture ka na, kapag na-cancel ka na, mahirap nang bumangon. Kaya, di ko alam. So, hindi namin alam, mga ka-review, hindi natin alam kung sincere ba itong apology video niya or ginagawa niya lang to para makabango na sa issue na nangyayari sa kanya kasi na-realize niya na marami nang galit sa kanya at saka na-feel niya na yung consequences na bumabalik sa kanya. So, kayo po mga ka-review, ano pa masabi nyo dito kay Yana? So, yun lang naman po. So again, kung ano man po ang matutunan nating lesson dito, so including myself din, ang anger talaga minsan hindi natin makontrol, but basta minsan kapag sa tao kasi natural na lang din magalit, 'di ba? Nasa nature na natin 'yan. Tsaka hindi naman lahat ng anger masama. May mga tinatawag din tayong righteous anger. Kung baga nagalit ka dahil ang isang tao ay nakagawang mali at tsaka nagalit ka sa kanya, syempre kasi mali 'yon. Gusto mo lang maitama ang pagkakamali niya, or kung naggalit ka dahil hindi tama ang ginawa niya, 'di ba? Ganyan. But yan na anger na ginawa niya ay hindi maganda kasi una sa lahat siya nag-umpisa, nag-bad finger siya, tsaka hindi ko alam masyado maintindihan kasi tumigil sila doon. Baka inabangan niya talaga yung pick up, 'di ba, na sinasakyan ng lalaking nakaalitan nito. Tsaka nung nakikipag-usap sa kanya na maayos ang lalaki, syempre kumbaga na-hurt din yon, medyo nagalit, tinatanong siya kung bakit siya nagbabad finger sa kanya. Tsaka ayun na, nagsimula na siyang magsigaw at tsaka parang iskandalo ang nangyari, 'di ba? So ayan. So abangan niyo po ang next video natin mga ka-review. Salamat sa inyong lahat. Love you all.